po, good evening! Hello, good evening po sa inyo lahat. This is Dr. Homer Lim po. And of course, si Nilda. And this is our weekly podcast. We Eh, missed last week. 2 weeks. 2 weeks ba? 2 weeks tayo na absent. Ako, patay na 2 weeks Kasi ka po, absent. Absent po si Nilda. Yeah, absent po ako, pero absent din po si Doc. Oo. Nagpunta ho si Doc sa isang lugar na mataas. Oo. Na maganda po. Maganda yun. ba? Opo. Parang nakapunta ka doon Hindi, sa pictures lang. Pictures Oo. lang. Ang gaganda ng pictures po nila. Kaya lang, pag nakikita ko yung umaakyat sila, sabi ko, kaya niyo po yan. Sabi ko, pataas Diba? Hindi ko naman kaya po yun Yun. Okay. Ayun. Sige. So, anong topic natin ngayon? This particular podcast. Maraming manonood. Yes, Maraming naiinggit kay Nilda. Yes. Sabi pwede bang palitan ko si Nilda? Wala akong kapalit kay Wala kapalit. Yun, Sabi, wag na si Nilda, ako na lang kunin mo. Sabi ng aking isang pasyente na ang pangalan ay, okay, di lang sasabihin. Wag na natin baka hanapin ni Nilda at hanapin ko po. Sitahin niya, no? Yes. Pero I'm sure yung kung sino man ikaw, alam ko na, nanonood ka ngayon, yun, ikaw, nagsabi sa akin noong last Saturday. Umanda po kayo. Pero actually, Doktor, yun, yung mga pag-usapan natin, Doktor, kasi nga, di ba, nag-SONA na. Tama. Oo, ang dami sinabi ni President, di ba? Oo. Pwede naman natin pag-usapan yun, di ba? Oo, yung konti lang. Konti lang. Oo. Sige. Ako ay hindi presidente ng kamag-anak ko. Noon, sabi niya. Okay. Oo. Tapos? Hindi rin ako presidente ng mga kaibigan ko. Okay. Ako ay presidente ng Pilipinas. Okay. Yun lang po, ang ganda na lang po. Tapos standing ovation po. Tapos kinuan pa yung ating mga sinabi niya na marami naman po nasabi. Marami naman po. Anong kinalaman niya sa web podcast natin ngayon? Kasi, Doktor, pag nakikita yung tungkol doon sa mga binabayaran nating kuryente, pag naiisip mo rin, ang mga pasyente natin, ang dami rin nilang financial issues. Tama. Katulad din ng government, ang dami nilang mga financial issues, maliban sa mga maleta, di ba? Tayo, wala tayong maleta. Yun yung mga financial issues naman ng mga cancer patients na kailan ba ako magkakamaleta? Tama. Yun. Tama. Nagkasakit sila dahil sa mga maleta. Yun. Hindi naman siguro, hindi naman, kasi kumakain ng fast food. Fast food, ayun. Diet na naman po yun. Oo nga. Kasi yun may buy one, take one. Diba, Doktor? Kasi titipid tayo sa pagkain. Bakit ba kailangan magtipid ng pagkain? Kasi, Doktor, nagtatrabaho ka. Lang siya, minimum. Tinanggal pa yung 85 pesos. Oo nga. Oo, yun. Tama. Natanggal, Doktor. Tama. Yun. Oo. Paano yan? Doon ka na lang sa fast food, di ba? Sa fast food, may tama. buy one, take one. Buy one, take one, 3 soft drinks. Oo. Paano maging 3 soft drinks? Buy one, take one Hindi, yung soft drinks kasi maliliit lang yun Okay. Pag kailangan mo ng yung... bawal na soft drinks sa mga Kaya pasyente nga, may cancer Doktor, kaya nga bawal nga yun. Yun nga, Doktor. So kapag may cancer ka, talagang syempre, iniisip mo na kagad, hindi ka na makakatrabaho. Tama. Tapos restricted ng yung mga expenses. Tama. Iisipin mo, unang-una, magkikimo ba ako? Magre-radioactive ba ako? Kanino kaya ako hihingi ng Gastos. Diba? Kung hindi ako makatrabaho. Tama. Paano yung mga anak ko? Paano yung pambaon nila? Yes. Paano yung matrikula? Pagka hindi ko kung hindi ako nakakapagtrabaho, paano ko babayaran yung mga... Kaya maraming hindi kasi nare-realize or na kumbaga hindi sila aware, lalo na sa mga taong, sa mga families na are below the kahit sabihin mo middle income middle income po sa Middle income nga, Doktor. Middle income. Sabihin mo kung ikaw kung yung nagka-cancer, yung primary breadwinner, tapos ang pag-aaral ng mga Correct, Doktor. No, di ba? So that's a big issue. Hindi kasi yung cancer, hindi lang siya a health issue. It becomes a economic, number 1, economic issue. Number 2,
issue with regards to family. Mm-mm. Kasi yun nga, yung burden is becomes hindi lang sa pasyente, sa Mm-mm. buong pamilya kasi. Mm-mm. Everybody now has to chip in. Mm-mm. So I think yun din isa sa dinidiscuss natin when it comes to patients who are in third world, mahirap na bansa, Mm-mm. na pag nagka-cancer yung isang family member, especially kung primary breadwinner, ang nagsasacrifice lagi yung mga bata. Correct, Doctor. So because they have to stop school. Why? Number one, because wala silang pangbayad. Mm-mm. Number two, wala silang pangbaon or pamasahe. Pamasahe pa lang yun na, Pamasahe Doktor. pa lang, di ba? Yung So, basic. ang mangyayari, they have to sacrifice, they have to stop going to school, and instead of going to school, they have to actually make money, earn money. Mm-mm. No? So that's one of the things na kailangan nating ma-realize sa mga patients na not just with cancer, that any patient or person na may tinatawag nating debilitating condition, Mm-mm. whether it's stroke, heart attack, any types of autoimmune disorder na hindi na sila makabangon, Mm-mm. 'di ba? Or yun nga, yung cancer, that it's a very important factor when it comes to treatment. Mm-mm. Which is yun nga, yung panggastos nila. Saan sila kukuha ngayon ng panggastos? Hindi lang pang araw-araw, kundi sa paggagamot. Yes. Kaya nga marami tayong mga pasyente na instead of opting for chemotherapy, radiotherapy, mas gugustuhin pa nilang sa bahay na lang sila. Mm-mm. And they'll take all different types of makita nila sa internet. Kaya nga. Sabihin ng isang yung mga tawag dito, yung mga nakikita nila mga tawag nating testimonials about this certain product na gagaling ka na agad or mawawala yung cancer mo, which is alam naman natin hindi totoo. But because of their desperation, itatry nila talaga. itatry nila. Wala naman silang, kumbaga, I have to try, at least try, di ba? Pero yun nga, so, instead na tamang gamot, napapamali sila, nasasayang lang yung gamot nila. Saka yung pera nila, no? Because they were not taking the proper medications. Kasi nga, feeling nila na, number one, hindi ko ma-afford yung yung binibigay dapat. So, I will try everything else. Baka sakali, gumaling na ako. Hindi na ako kailangan magpagamot. Hindi na ako kailangan po ng ospital. Hindi na ako kailangan pwede na akong bumalik sa trabaho, yung mga anak ko pwede na ulit magbalik sa pag-aaral, no? So I think that's one particular aspect na hindi laging napag-uusapan or na kumbaga na di-discuss, especially among not just family members, even doctors. Ay, opo. So one of the things that we ask is especially pag alam ko medyo yung hindi nila kaya. Alam natin na hindi nila ma-afford yung treatment. So of course you ask them, ano ba yung kaya nyo? And then we will try to see how we can do it. Kasi hindi naman pwedeng after 1 month, Doc, di ko na kaya. Stop na. Eh di sinayang mo isang buwan treatment mo. Gumaling ka ng isang buwan, pero sa susunod na buwan, hindi ka na naggamot, babalik yung cancer. Yes, totoo yun. Meron ding pasyente na nag-iisip pa, maggagamot ba ako? Take ko ba to? Di ba? Parang tatanungin pa sa akin, Doc, magsisimula na ba ako? Sabi ko sa kanya, kung hindi ka nagsimula, paano yung cancer mo? Hindi mo nagpapahinga yan. Correct. So, naghahanap nga ng opportunity para. So, every second of the time every second of your life na you're not doing anything to treat the cancer is actually growing and making more of itself. So, if you do not take the proper tawag nating medications or supplements, of course, what do you expect? You're not gonna get any better. Diba? So, I think that's one aspect na kailangan man intindihin na ng tao na pag kung may cancer ka, wala kang ginagawa, hindi ibig sabihin walang nangyayari. Meron. Kaso lang, not for you. Unless you are doing something, kunyari, hindi ka nga nagtitake ng supplements or drugs or whatever. But if you keep a good diet, walang carbs, clean diet, walang meat, walang milk, cheese, sweets, then you are doing something to kumbaga, prevent the cancer from growing. But it does not necessarily kill the cancer, but somehow it controls the growth. So I think that's one aspect na hindi laging napag-uusapan or
Minsan kasi nahihiya din ng pasyente. Kaya Di nga, ba? doktor. Sabi niya, parang nakakahiya, Dok, di ko masabi na wala pala akong pera. Hindi ko kaya yan, no? So these are things that we do. I mean, we always encounter them, no? So, but we also offer them, some alternatives na kahit paano they are able to continue their treatments. Yes, No? doktor. So, hindi naman ibig sabihin na porque wala kang pera, wala ka ng karapatan. Mag-stop ka na. Oo. Kasi ganun din kasi meron din kasing mental, psychological issue na ang mga tao na because I am poor, because I have no money, wala akong di ba may mga mahirap lang kasi po ako eh. Yun yung nagiging excuse nila. No? So, I think that's one aspect din ng mga taong medyo hirap sa buhay, yung mental meron silang tinatawag natin inferiority complex na mahirap lang kasi ako eh. Hindi namin kaya yan. Uuwi na lang kami. So I think that's one aspect of when we treat or when we see patients who have financial difficulties, no. Meron na kasi silang concept or inferiority complex tinatawag natin na I don't deserve this because number one, I don't even have the money. So I think that's one thing that we have to also address and clarify kasi minsan nga marami kang ang pera, hindi mo naman alam gastusin mo, ipa-prioritize mo. Or pinag-aagawan ng pamilya. Yes, oo, doktor. Di ba? Minsan nag-aaway-away yung pamilya. Nakita na nila, uy, yung kapatid natin medyo tagilid na. Huwag mo nagastusan yan. Di ba? Nasasabi nga po yan. Oh, di ba? But that's normal. I mean, it's not normal, but you see that. Yes. It's not uncommon. It's actually common. Meron nga just because you were diagnosed with cancer, everybody now starts coming to you and wants to kumbaga deal with you kasi natatakot sila. Tapusin na natin yung anumang business natin kasi baka bigla kang mawala. Yes, oo. Di ba? So I think that's one thing that sadly, but it's it's true. I mean, it's real life. Wala naman tayong magawa kasi everybody is different. Kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanyang ways of how to survive in this tinatawag nating world of greediness. Yan na, babalik na naman tayo sa maleta. Pero actually, doktor, totoo din naman yun. Kasi, di ba, may mga pamilya nga na, I would say, middle income, pwede rin na mga well-to-do. Tama. But if they will ask you, pwede bang ito na lang ang ibibigay? Sabi ko, bakit po? Tinatanong ko rin po, bakit po? Alam mo namang well-to-do sila. Tama. Actually, gusto nga nilang magpa-chemo, etc. Kaya lang hindi kaya ng patient, diba? Tama. Tapos, ito po, repurpose drug, something that, hindi naman siya murang-mura, pero talagang within the reach. Pero sabi, ito lang ang kaya namin. Sabi, sabi po ni Doc, wag mo na lang po ito. Tama. I always tell Nilda, pinapagalitan ko yan si Nilda, lalo na kung bibigyan lang niya ng ivermectin. Kung bibigyan lang natin ng ivermectin, edi parang sinayang din nila pera nila. Kung ganun lang din naman, wag na lang. Kasi lalabas na parang kami pa ang may kasalanan. So, when we treat cancer patients, we're not just treating using one type of therapy, right? Or one type of drugs. Because, cancer, you have to be more, tawag natin, holistic, di ba? Yes, tawag natin, no? Hindi ba pwedeng, parang din yan, chemotherapy. Pag nagkikimo po kayo, hindi lang naman isang gamot ng chemo nyo. 2 or 3 pong chemo yan. May oral pa nga minsan may oral pa, di 4-5 na yun. May radio. May radiotherapy pa. So, it's not just one. So, kasi we also see a lot of these patients who keeps on asking, Doc, pwedeng ito na lang. And, surprisingly, doktor, ang ayaw pa nila, di ba, we source a very, I would say a very good quality naman, pero talagang napakamura, like katulad ng atorvastatin. Talagang napakamura ng offer natin sa kanila. Ayaw pa nilang gamitin. Parang gusto ko kasi pag sobrang mura, it's too good to be true. Or, kumbaga sa tsinelas, may isang brand na mahal, may isang brand na made in the Philippines, mas gugustuhin pa nila yung galing sa ibang bansa. Kasi, in their point of view, imported, means it's much better, right?
So kaya nga minsan pagka Sobrang mura. sobrang mura, parang it's too good to be true. Baka tubig, ano yan, arena, pulbos lang ba yan? So you really have to understand po kasi lahat po yun are off-patent drugs. Tama. Which are generally po talaga, it becomes very cheap because a Opo. lot of manufacturing companies will come in. Tama. That's the reason why nagiging cheap po pala siya. Sabihin na natin, Oo. more affordable. Correct. Yung katulad ng atorvastatin, which yung nga yung recommended nga ni doctor because it will prevent, di ba, to grow or sabi nga yung sinasabi ni doctor, starve The the cancer because it will save you from the cholesterol kasi mahilig po si cancer cells sa mga cholesterol kaya may atorvastatin, Tama. may metformin na napakamura doktor, talagang mura. Tapos pagtataka sila sa tanggalin na yan kasi hindi kami comfortable. Tama. Parang sabi ko, saan po banda hindi kayo comfortable? Tama. Ito nga po yung mga repurposed drug that you can use with the triple ivermectin. Tama po. And it can starve. Yun nga yung sinasabi ni Dr. Starving the tumor cells. So, kung na-source ho namin yun ng mura, alam mo naman hindi namin ipasa sa inyo, di ba? Tama. Opo. Kasi si Nilda po, nagpe-penance na po siya. Hindi, sa katotoo po yun. It's not really it's not a good quality. It is a good quality. Number 2, kasi po kaya siya mura dahil ang dami na ho nagmamanufacture. Correct. Off-patent, meaning yung pinaka-originator, hindi na siya makapag-condemn. Tapos yung iba hindi na siya makapag-exclusive. Yes, exclusive. Tapos, meron pang MDRP na sinasabi noon na talagang hindi nila alam ano yung sabihin ng MDRP. Okay, po siya, yun yung mga products na talagang pinamumura ng government. Tama. To have you all have a better access Tama. sa medicine. Yun po. So yun ang target po natin is, so one of our advocacies really is equal access. Yes. Affordable, safe, and effective. Yes po. Kaya nga, the Philippines, like any other country in the world, may tinatawag natin essential drug list. Yes, yun po yun. Yun. Yung MDRP na sinasabi niya, essential drug list. So all the drugs that are in the essential drug list, meaning these are the drugs na kailangan ng isang bansa. Depende kung anong bansa siya. So you have to have that essential drug list to give to patients for that particular country. So in our country, we have the Philippine essential drug list. Listahan niya ng mga gamot na dapat meron ng Pilipinas. Yes. Some of the drugs might be still in patent, but most of them are already off patent. So if they are off patent, they should be cheap, affordable, effective, and pinaka-importante, safe, hindi peke. Yes. Po. So hindi ibig sabihin na mura, hindi siya. In fact, yung mga mamahalin pa minsan ang peke. No? Yun ang pinipeke. Yun ang pinipeke, yung mahal. Kasi yung mura, wala na siyang kikitain eh. Diba? Kasi katulad yung pampatigas. Pampatigas, oo, tama. Well, nafe-fake din po yun. Tama, oo. Speaking of patigas, may bagong research just came out, no? So they gave Viagra, which is the brand name of yung sildenafil, no? Yung pampatigas, sinasabi ni Nilda. They were able to show that those who were taking in Viagra, in sildenafil, in patients with cancer, they had a longer lifespan. Naku, mag-order na ba tayo? Yes, Dok! Pwede yun, Dok! Oo, tapos titigas po. Oo, kasi yun ang mga minsan nami-miss din ng mga cancer patients. Oo, minsan. Pero most of the cancer, well, a lot of the cancer patients, mga stage 3, stage 4, nagki-chemo, nagre-radio, of course, medyo hindi na kaya. But those who are like, stage 0, stage 1, stage 2, malakas, may mga kahit stage 4 pero malakas sila, makisig, no? So of course, they still want to have their, their sex life still active, no? So, sabi mo nga, di ba, doktor, isa yun sa mga kailangan ng mga cancer patients. Tama. Oo, para happy hormones. Happy hormones. Happy! So happy tayo. So meron tayong mga bagong mga repurposed drugs. Actually, pero I mean, not just for cancer, no. They were able to also, I mean, the other
kaya ako naaalala to kasi meron ako sa isang pasyente na may pulmonary hypertension. So, ibig sabihin, yung dugo Affected yan. papuntang from the lungs going to the heart, masikip. Mm. So, one way to open that, para hindi magkaroon ng pulmonary hypertension, is actually sildenafil. Magdadilate. Viagra. Magdadilate siya. Para mag-dilate siya, para gumanda ba. So, every time daw pupunta siya sa, babae kasi siya. Every time pupunta siya sa butika, ang sama na doon tingin sa kanya ng pharmacist. Sabi niya, pabili ko ito ng asawa ko. Hindi! Kasi nga, this lady is actually, tawag dito, young, single. So, feeling nila, bakit mo kailangan ng ganyan? Siguro meron kang, matandang, kuling, di ba? No? So, parang feeling niya na judge siya. Without them understanding that you also can use sildenafil for other types of, not just for sex, it's really, and it's actually a life-saving drug for patients with pulmonary hypertension. No? Yes. So, but yun nga, now they have also shown that sildenafil, or the brand name, sildenafil, and yung other tadalafil, which is the longer acting, that it seems yung pang-weekender. Pang-weekender. 72 hours. No? Ewan ko lang, paano mga 72 hours na ganun ka? Mahirap yata gumalaw nun, ano? Saka parang, doktor, ayoko na. Ayoko na eh. Gano'n, no, doktor? Yun. Meron din yun. So they found that they really help. It has, kumbaga, a role when it comes to patients with cancer or who wants to do repurpose. Naku, dadami na order mo niyan. Yari na. Teka, doktor, dapat mag-source na tayo. Source na ba tayo? Parang yung sinorse natin sa Celecoxib. Naka-patent. Wala na pala. Wala na. Tapos na patent. Celecoxib, meron din tayo nung atorvastatin na, may metformin, tapos may aspirin na tayo. Ang mura lahat nun. Oo nga eh. So, mag-text ko kayo sa akin. Gusto niyo ko, kung wala ko kayong cancer, kailangan nila mga pampatigas, mga gano'n. Text me po. Oo. Bawal yung ginagawa. Oo. Ay, doktor, kailangan kasi access. Access. Equal, affordable, safe. Yes, oo. Para malaman mo natin safe yan. Kayo muna ang mga users. Pag naka-source ako, text po kayo kagad. Ito na po. Hindi pwede kasi sinilda nung yung pampatigas. Yes, wala siyang partner in life. Wala po eh. Unless gusto nyo mag-apply. Ayun. Ay. Nako, oo nga pala. Oo nga pala po. Meron ho kami activity po. I-invite ho namin kayo. Okay. This is live. Live? With Doc Homer on August 19. Oo, doktor. 11 a.m. po ang simula. 11 a.m. So, dapat nandun ako kayo ng 10 o'clock. Huwag naman. 11 nga. Magpapa-autograph pa sa inyo. Hindi naman agad yun eh. 11. So, 11 a.m. And this will be in the Madison 101. So, this is, hotel po siya, corner ng Aurora and Broadway, no? Yes. So, we'll send you also the link. So for those who wants to register, andun po si Nilda. Yes po. So yung mga nagtatangkang kunin ang trabaho ni Nilda, ito na ang pagkakataon ninyo. Binabantaan ko na po kayo. Hindi ko kayo bebentahan ng pampatigas. Wala ko kayong access sa pampatigas. Sagot po kayo sa akin. Tapos, ito po, pag nandun kayo, meron ba tayong mga early bird na mga gano'n? Meron, parang may early bird pa ba? Parang wala na yatang early bird. Nakuha na po yung early bird. Pero meron po akong hindi ko pa nasasabi, kahit si Nilda, hindi niya alam to. Hindi ko alam yan. So, we're now in a process of launching a book. Ay, oo. Di ba pinapili kita ng title? Ang ganda nun. Naiyak ka ba? Naiyak ako. Nakakaiyak talaga. Naiyak ka? Ba't ka naiyak? Hindi naman yung love story, hindi naman yung drama eh. Hindi kasi, doktor, andun yung mga reasons, di ba? Na Tama. dapat hindi natin ma-miss para hindi tayo magka-cancer. Tama. Yun po. Or anong dapat gawin if in case meron ka na magka-cancer ka. So this is a book that we're gonna be launching. So for those who will be joining and registering on that event, you will have kumbaga
hindi pa namin ma-publish kasi we're still finalizing the book. The glimpse of what Uh, is written, oh, parang but summary. yeah, but no, it's not. We're gonna give the book talaga at 50% of the retail price. Wow. So for those who will be joining, ano yun? For those who will be joining the event, we'll give that 50%. Ebook po. So kasi ebook muna kasi kung ipiprint po, medyo matagal po yung mag-print. Tsaka kami pa maglalabas ng pera. Wala po kami pera ni Nilda para mag-print ng libo-libo. Unless gusto nyo mag-sponsor. May libre po pampatigas mga 10 capsules. Pero masaya ho yun. Yung maganda ho yung libro. Nabasa ko na ho eh. Actually, yung binasa mo, first draft yun. Third draft ko na ngayon. Hindi ko pa nakita yung third draft. Yung Hindi pa second tapos na, hindi ko pa nakita. Hindi, pinalitan ko na nga. Parang ginawa ko na third draft para mas maganda, mas maikli. Kasi it was too long. Tsaka masyadong technical. Pero actually, Doktor, gusto ko doon yung parang one-page summary mo doon. Tama. It's parang, it will summarize everything and they can carry it. Correct. Parang, yun nga yung point doon. Parang naka-laminate. Oo, na-laminate. So, pero meron naman, kaya we're trying to make the book smaller in terms of pages para you can actually, hindi siya parang encyclopedia. So it's something that you can read and easy to read. Marami tayong illustration para you can understand na minsan ba kasi ayaw magbasa. Yes. At least kung merong drawing. Yes, kuha, gets agad nila visual, yung idea. Visual. Gets agad nila yung idea. Saka, Doktor, maganda rin yung parang meron silang diary doon eh. Yeah. Na so, pwede nilang ilagay doon. At the end of the book, may appendix tayo. Parang they can, actually the book is made in such a way that you can actually put notes aside. So we made big spaces para sila makapag-note. So it's not a book that just read. So para makapag-note sila, they can put notes on the side on their particular issues or questions for the doctors. So towards the end, meron tayong mga checklist, ano dapat gawin, hindi dapat gawin. Meron din tayong parang map. Sa navigation map, let's say newly diagnosed cancer ka. So anong part ng book babasahin mo? Maganda yun. Di ba? Hindi mo nabasa. Hindi mo nabasa. Hindi nabasa ko yun, Chapter 2 yun eh. Chapter 2. Hindi naman sa syempre, dapat bigyan natin ng konting mystery. Mystery. Hindi, yun na nga, at least may tips sila na. So, it's a guidebook. It's a navigation guide. So, hindi naman kailangan basahin lahat. Hindi ka naman magiging doktor. But at least for them, it will be easier for them to navigate depending on if they are newly diagnosed, nagka-recurrence ba sila, nagka-resistance, or nagka-stage 4 cancer, at least meron na silang guide agad. Hindi nila kailangan basahin yung buong libro. And then we also, yung, kumbaga, why do we use these types of repurposed drugs? Anong reason? Yes, So I think para maintindihan, kasi iba nagtatanong pa sa akin, Dok, bakit mo kailangan bigyan ako ng anti-malarials? Wala nang po akong malaria. Hindi po kasi pang malaria. Pero na-explain ko na po yun. Yung iba kasi nakakalimutan no? So, or hindi naniniwala sa'yo. Hindi na. Kasi kailangan daw ikaw makausap. Sabi ko, sige po. Pag nagawa natin yung libro, at least they can refer to the book. No? Yes, we don't have to keep on repeating. Kung yung 50 off, Doktor, magkano yung bali yun? Parang... hindi ko pa na-finalize kasi hindi pa tapos eh. I have to first finish the whole book and then see how much it would cost. Pero it will be the e-book, not the physical book. Pero maganda rin naman ang e-book, Doktor. Maganda. Ngayon nga, kasi ayaw na ng iba na magdala ng libro. Pero ang problema kasi, Doktor, kapag above 60, yung e-book, kailangan ang font parang 25, ganun. Hindi naman 25. Sobra naman laki yun, 25. Pwede na ba enlarge? Hindi, pero the book, we were also, kumbaga, conscious about the size of the fonts. No? Yes. Kasi iba, kailangan pa magsalamin, di ba? So, but we made the fonts bigger than normal para everybody can read it, no? And hopefully, people would enjoy the book, no? Naalala ko, Doktor, doon sa mga presentations namin, sa mga PowerPoint, kapag nagpa-present kami sa plenary, mga gano'n. Lagyan natin mga 8 lang. Bakit? Para hindi mabasa. Walang tanong.
So, sabi, tama, matapos ka lang kasi nga, aliliit na mga font eh. So, bigger is better. Bigger is better. Going back to pampatigas, bigger is better, di ba, Walang Doktor? yaka. Oo. Pero dapat huwag niyo kakalimutan ng August 19, ha? Oo. Isa-sending po namin dyan yung link where you can parang register Tama. in advance po. Yes. Yun. Okay. Yun. Yeah, 30 minutes na tayo. Ay, Nils. nako, hindi pa natin nailalagay kung ano pa ang summary natin tungkol sa mga financial issues nyo. Well, I think yung financial issues, don't parang dwell on having parang focus there. Kasi kung minsan, meron kang darating na funds para to fill in kung ano yung gap mo sa medications Actually, mo. for patients na may cancer, especially if you're working, no, sa whether it's SSS, GSS, may natatanggap po kayo. Meron kayong makukuhang tinatawag nating compensation, parang depende kung if you can get 1 month, we get 1 month, you get 3 months, no? Ina-apply lang po yun. And then, sa mga babae, no, meron yung Magna Carta. So, pwede ka rin makakuha dun sa out of that. Kasi that's a law, yung Magna Carta. You can actually get some funds from there. Or you can also, yung sinasabi nilang AKAP, pero sabi nga ni Kon ayaw na daw niya, parang wag na kayong humiling sa mga opisyal. Actually, I mean, yun nga, sadly, no? So, those who are, yun talagang yung sobrang hirap, yung talagang sagad na ang sa buhay, tinatawag nilang sagad, no? Isipin mo, they have to make pila 4 o'clock in the morning para lang masama sila dun sa so it's minsan nakaka-degrade din, di ba, nakakalungkot sila mismo, they feel even smaller because we literally have to wake up just to beg for money, no? But there are other options, yun nga, these are things that might help you and give you, kumbaga there is money. But there are also other ways without, being too, kumbaga, stuck on the money. If, kumbaga parang, magaling naman ng Pilipino pagdating sa abilidad. Actually, totoo yun. Di ba, no? Tayo, ng mga Pilipino, maabilid tayo. So, we just have to use our imagination and I guess our resourcefulness when it comes to, not just for the patient, but actually for the whole family. How to manage in times of crisis. Di ba? Pero ang pinaka-key dyan, Doctor, I think it's really important. You really have to discuss this with your family members. Tama. Kasi if you're not if you're not open about it, nobody will know and then they will not understand how you feel. Tama, exactly. At yun pala, may kailangan kayo. Well, actually, kung minsan nga ang kausapin mo lang nga yung anak mo, wala naman ibibigay. Pero it can also, parang may relief ka pa rin, di ba? Tama. Yung mga ganung bagay po. There's tawag nating psychological relief. Yes, of course. Nasabi ko Hindi lang financial, psychological, spiritual. Tama. Lahat po yan. Next time, pag-usapan naman natin yung spiritual aspect. Yes po. Yun. Pero nagdadala po ako ng fire extinguisher kasi baka pag spiritual, may masunog po dito Konti lang. Konti lang. Andito nga ako yung aking tinidor. Ay, yung palang ganon. Ito talaga si Doctor, binibisto ba? Basta po, ang August 19 natin po, sa Madison Hotel 101. Yes. It's in Broadway corner, Aurora Boulevard. No? Yun. So, opposite yan ng Broadway, yung Broadway na studio. Anyway, so again, last words before we close the podcast for this particular week. Well, actually, I think the best thing to parang point on how we manage our disease. It's really financially draining. Yes, it's true. We have to accept that. We have to communicate with our family members where we are right now. Tama. In your situation. Plus, there's always hope when you share your problems to other people. And so we also, in the book, there's kumbaga, sinasabi ni Christopher Reeves. Kilala mo si Christopher Reeves? Yes, si Superman. Di ba na-aksidente siya? Nahulog siya sa kabayo na paralyzed. Kakakabayo kasi. Yan, nahulog. Gwapo-gwapo pa naman. Gwapo pa rin naman siya kahit nakaganon siya. Oo nga. So sabi nga niya when there is nothing else
kumbaga, when there is nothing else, you still have hope. Yes. Always naman po yun. Oo. Doon pumapasok yung spiritual, Mm. yung mga, syempre, yung communication with other people, with friends. Alam mo, minsan wala namang financial, pero when they listen to you, it's really very important. Tama, Yun. tama. And wag mo niyong kakalimutan, kung may repurpose drug po kami ino-offer sa inyo na masyadong mura or what, aba, sanggabin nyo na po kasi we're giving you the right access po. Oo. Ayun. And don't doubt about the quality. Oh, because, before yeah. I would also like to, I think we have to also, how do you say, give credit, no? So Dr. Alan also, no, would also be giving some of his ivermectin. Oo, pag Diba? doon, opo, yes Diba, po, no? He opo. would give minsan Yes, nga boxes pa, no? So I Mm. think that's one way of Dr. Alan, also trying reaching to reaching other cancer kumbaga, patients. Yes. kawang gawa. Oo, access to the medicine. Kawang gawa din niya yun eh. So I think that's a very good thing for him to be doing also. So, and I know that a lot of patients also are very thankful and very grateful for what he has been doing ever since during the pandemic. Oo no? nga po. So I think credit where credit is due, tawag natin. Correct, Doctor. Oo. Okay. So yung credit natin po ngayon, meron no tayong nalaman na ang isang pampatigas, humahaba ang buhay pag may cancer ka. Yung cancer mo mawawala kasi nakafocus ka na sa pampapatigas. Yung pa-usapan rin, Doktor, baka talaga naman. Oo. Tama lang. Ayun. Bye-bye. Okay. Bye-bye Bye-bye po. See you next week. See you next week po. Bye-bye. Bye-bye.